Magandang umaga kay Stationero. Ako nga po pala si Sheena Maynarda, nagbabalita. Magandang umaga mga kastasyonero. Ako nga pala si Jeffrey Sikat. Sa wikang Bulinaw, maabiga buklas, punta mo nga kami. Kilalanin natin ang isang ama na masipag at isang haligi ng tahanan mula sa Barangay Rojas, Landa, Pangasinan, nakatutok, Harold David. Ngayon nga ay nandito ako sa Barangay Rojas na kung saan nandito si Sir. Siya ay mangisda at patuloy lang siya sa kanyang paghanap buhay para sa kanyang pamilya. Sir, ito ba ang iyong hanap buhay? Opo. Ilang years ka nang mangisda, sir? Mga 3 years na po. Ano naman ang mga naitutulong nito sa iyo? Marami. Ito ang pinagkukunan namin ng aming mauulam, pambili ng bigas, mga gastusin sa bahay. Dito kami kumukuha. Gaya nga sinabi ni Sir, malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Marami mang pagsubok na dumating, hindi pa rin ito hadlang para siya ay sumuko. Balik sa inyo, kay Stationero. Sa Barangay Makando-Kandong, may isang magsasaka na kahit tag-init ay patuloy pa rin sa pag-aasikaso ng kanyang mga taniman. Bakit nga ba mas pinili niyang maging isang magsasaka o magtrabaho? Nagbabalita, Network Celeste. Nandito ako ngayon sa Barangay Makando-Kandong na kung saan natagpuan ko ang isang napakasipag na magsasaka. Siya ay patuloy na naglilinis at nag-aasikaso ng kanyang mga taniman. Si Kuya Jun na 20 years nang magsasaka dito sa Makando-Kandong. Si Kuya Jun ay isang magsasaka dito sa Makando-Kandong. Paghihirap nyo sa pagtatanim? Marami. Hirap. Sa init, sa ulan, sa gastusin, lalo na pag nadaanan ng sakit, bagyo, ganyan. Di po ba kayo nalulugi dito? Kung minsan pag nadaanan ng bagyo, lugi. Bakit po mas pinili nyong maging isang magsasaka? No choice. Walang mag-alaga dito sa sakahan. Ano namin to kasi mana. Kaya mahirap naman kung ipasaka sa iba. Bilang isang magsasaka nga napakahirap dahil nga sa paiba-iba ng panahon. Subalit si Kuya Jun kahit nga daw mainit ay patuloy pa rin ito sa pag-aayos ng kanilang taniman. Dahil dito na rin siya umaasa upang sila ay makasurvive sa kanilang buhay. Mula rito sa mga Dokandong, ako si Milbert Art Celeste, nag-uulat. Stationero. Alamin naman natin ang isa sa pinakamasarap at pinipilahang kainan dito sa Barangay Tondo, Landa, Pangasinan, nakatutok, Joshua Carolino. Nandito nga po tayo ngayon sa Barangay Tondol kung saan matatagpuan yung isang sikat na kainan na tinatawag na Jillian Gabikihan o matatagpuan sa Purok 3 Tondol. Sa pusod ng Tondol, isang tahimik na barangay sa Pangasinan ay matatagpuan ng isang mikihan na kilalang kilala na ngayon hindi lamang sa lokal na komunidad kundi pati na rin sa mga turista. Simple man ang itsura ng kainan, dinanarayo ito dahil sa kakaibang lasa ng kanilang miki. Isang tradisyon na pansit na pinaparesan ng malasa at mainit na sabaw. Hello sir, ano pong pangalan nyo? I'm Jeff. Matagal na po ba kayong kumakain dito? Actually, matagal na rin. Ano po masasabi nyo sa lasa ng pagkain dito? Ayos lang naman. Dinadayo rin naman ng mga ibang turista. Mula rito sa Tondol, ako si Joshua Carolino, nag-uulat, Stationero. Ngayon naman ay kilalanin natin ng isang tricycle driver na masipag bumasada para sa kanyang pamilya. Nagbabalita, Joshua Raginbil. Ngayon nga ay nandito tayo sa paradahan ng tricycle sa bayan ng Anda at aalamin natin kung kamusta ang kanilang kita sa pamamasada. Ilang taon na po kayo namamasada sa tricycle? 12 years na. Sapat po ba yung kinikita nyo sa isang araw? Pagka wala alanganin dahil pagkain 2 beses lang sa isang araw makabiyahe. Tapos
nakakailang pasada po kayo sa isang araw? 2 beses lang. Yung matitira, pangkain, saka dito sa isang daan na lang, walang pa sa gasolina. Ayun nga sa ating nakausap na tricycle driver at patuloy pa rin daw siyang sa pamamasada kahit na medyo maliit ang kanyang kinikita dahil ito daw ang isa sa kanilang inaasahan sa pang-araw-araw na gastusin. Mula rito sa poblasyong Anda, ako si Joshua Ragindin, nag-uulat, Estasyonero. Magandang araw mga ka-estasyonero. Alamin natin ang ulat ng panahon para bukas, October 10, 2024, nitong Huwebes. So ayun mga ka-estasyonero, no, wala pang namatan na sama ng panahon o bagyo sa paligid ng bansa, no, na namomonitor dito sa Pag-asa, pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar ng Northern Eastern Early Surface Wind Flow, iihip sa extreme Northern Luzon, habang localized thunderstorm naman ang dapat paghandaan sa iba pang bahagi ng bansa. Kabilang dito sa datos ng Metro Weather, mataas ang chance ang malawakang ulan sa Northern at Central Luzon. Kabilang na dito ang mga ibang lugar ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Tarlac, Pampanga at Bataan. May malalakas at matitinding ulan naman na posibleng magpaba o dulot ng landslide, kaya inaalerto ang mga residente may tsansa pa din ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ako si Bryant James Dispo at ito ang ulat ng panahon para bukas. Tumingin ka kasi dinadaanan mo. Ano nangyari sa'yo, anak? Binagbog po ako itay kasi po maliit ako. Tumingin ka kasi dinadaanan mo. Ba kayong dalawa yung bumangga sa akin? Ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo ng Super Big. Let's go! Manufactured by Sikat Medica Incorporation. Mahalagang paalala, ang Super Big Seal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alamin naman natin kung saan matatagpuan ang Little Boracay of the North. Nakatutok, Mark James Sefra. Ngayon nga ay nandito tayo sa Tundol Beach, na kung saan ito ay isa sa mga pinagmamalaki ng Anda pagdating sa turismo.
Ang Tundol Beach ay tinuturing na Little Boracay of the North dahil sa pino at maputi nitong buhangin at napakalinaw na tubig dagat na siguradong may enjoy mo sa iyong pagpasyal dito. Pangunahing aktibidad dito ng mga turista ay ang pagtatampisaw sa malinaw nitong tubig o kaya naman ay ang simpleng paglalakad sa malawak na dalampasigan lalo na kapag mababaw ang tubig. Kung pangalan niyo sir, saan po kayo taga? Ako nga pala si MCJC Celeste, taga Kanyugan po ako. Kumusta po ang pagpasyal ninyo dito? Nag-enjoy po ba kayo? Ayos naman po. So, dahil po nandito kami dahil gusto po namin nilibang-libang po yung sarili namin. Siyempre para makaraos kami sa mga stress sa buhay o yung mga sakit sa ulo. Sir, ano po ang pangalan ninyo? Justin Huson, taga ano po ako, Pasig, sa Manggahan. Kumusta naman po ang pagpasyal ninyo dito? Nag-enjoy po ba kayo? Okay naman, kahit medyo maulan kanina, pero ngayon wala na, okay na yung panahon, kaya mag-enjoy ako ngayong gabi. Ang Tundol Beach ay hindi lamang para sa mga gustong magtampisaw sa dagat, kundi para rin sa mga naghahanap ng tahimik at payapang lugar upang makapag-relax. Dahil sa abot kayang presyo ng entrance fee, cottages at accommodations, siguradong swak na swak ito sa budget ng mga turista. Environmental fee kasi ordinansya na galing sa munisipyo, yung sa environmental fee taon-taon na nagpapaad sila ng 5 piso. So kung na last year mga 45 per head, ngayon 50 na per head. Pero hindi free ang mga 7 years old pababa, senior citizen, tsaka PWD. Tayong mga taga-anda, residenteng taga-anda, 5 piso lang. Hindi rin magbabayad doon ng 7 years old pababa, tsaka senior citizen, PWD. Yun ang mga fees na kailangan dito. Yun sa cottages naman, 500 ang whole day. Kaya naman tawagin ang buong pamilya at barkada at planuhin na ang inyong bakasyon sa Tundol Beach para maranasan ang tahimik at payapang paraiso ng Anda, Pangasinan. Mula rito sa Tundol Beach, ako si Mark James Sepra nag-uulat. Stasyonero. May naman ay alamin natin ang kaganapan sa intramurals na Asburical dito Borgo. Nakatuto, original cardboard. Ito nga po pala tayo sa Asbury College Incorporated kung saan isinasagawa nila ang kanilang intramural 2023-2024. Ang intramurals ay taon-taon ipinagdiriwang at ngayong taon ay kasalukuyang itong ipinagdiriwang. Ngayong ikalawang linggo ng Oktubre, may temang Unity in Motion, Play, Perform, and Succeed. Dito po tayo upang tanungin ang mga estudyante kung kamusta ang kanilang mga laro. Anong pangalan mo? Ako po si Romel Caracas. Kamusta ang laro nyo ngayon? Naging maayos naman po. Sa una akala ko mahirap pero nung natry ko na naging maayos naman po. Sino-sino yung mga inspirasyon mo sa paglalaro ng volleyball? Yung pamilya ko po at yung mga kaklase ko na mga nag-cheer. Araw sa'yo kuya. Magandang araw din. Anong pangalan mo? Rafael po. Rafael, kamusta ang intramural nyo? Okay lang. Anong sports mo? Volleyball po. Nakapaglaro ka na ba? Opo, kanina. Sinong nanalo? Yung kalaban po namin. Pero okay lang yan kasi nag-enjoy ka naman siguro. Opo. Siyempre, hindi naman lagi nananalo kaya tanggapin pa rin ang pagkatalo. Better luck next year. Mahalaga ang ating itong pagdiriwang ng intramural dahil naipapakita mga lakas o gilas ng mga tao at ay mga kabataan at ito rin ang kanilang hinihintay kada pag-aaral nila. Bukod sa pagkakataon para sa bawat mag-aaral na ipamalas ang kanilang galing sa iba't ibang laro, ito rin ay mahalaga upang magkaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na malibang ang kanilang sarili. Ako si Earl Gerald Cardona, nag-uulat, Stasyonero. Muli, ako si Tina Maynarca mula sa Bulwagang Pambalitaan, Himpilan at Sandigan ng Bayan. Ako si Jeffrey Sikat, tagapaghatid ng nagbabagang balita, walang kinikilingan, tanging sa katotohanan lamang. Stasyonero, boses ng sambayanan. Boses ng kabataan.